Amen. So, karong kabutagon, we are blessed. Inyong matapad, di panalangin ng tapag-ayo sa Ginoo. Amen ba? Kaya nga naman, natay bisita, layong dapit. Gikan sa Manila. Amen. Grabe ang Ginoo nagapaglihok silang kinabuhi. Walay pahulay sa pagpangalagad sa Ginoo. Basing asa sila mga to, sa ito na sila sa airport, patulong na lang. Kaya nga naman, gigamit yun sila pag-ayo sa Ginoo. Amen. So, this morning, please help me to welcome our pastor from Manila, Pastor Marcel Montanillo. Thank you, Lord. Oh! Hallelujah. Thank you, Pastor. Maayong hapon sa inyong tanan. Maayong buntag. Maayong buntag sa inyong tanan. God has been so good. Praise the Lord. Salamat kay Lord na ay first time ko na nakapunta dito kasi nung nakaraan doon tayo sa kabila. So, nagpapasalamat ang puso ko na ako'y muli nakarating sa inyo ngayong umagang ito. Sa pamumuno ng ating mahal na pastor, of course, Pastor Patrick and Pastora Isel. Palapakan natin si Lord sa kanilang mga buhay. Ito si Pastora Isel. Where are you? Ayun, hi! Ayan. So, God bless you, Pastora. Salamat sa inyong buhay. At syempre, andyan si Ma'am Marlene. Palapakan natin si Lord. So, boy ni Pastora Marlene. Ayan. So, God has been so good to us. Thank you, sis. Naku, palaki na ng palaki. At paganda na ng maganda. Mas maganda po dito, ano? Kasi doon medyo mas malamig dito. Saka mas malaki. So, pinrepare na to ni Lord long time ago. At naalala ko yung una ninyong mga services dun sa, hindi pa dito, yung may maliit pa. May mas maliit pa, no? Siyempre, nagsimula sa J-House, sa maliit, tapos napunta dun sa court. Tapos ngayon, andito na at malapit na ang inyong sariling lupa! At building! Praise God! Excited ako para sa inyo. Kasi alam ko, paparating na yun. Sabihin nga natin, paparating na! In Jesus Christ's name! Praise the Lord. Tayo lang po muna ayun po at nanalangin. Hallelujah. Lord, salamat po sa inyong presensya na sumama sa amin, O God. Goes before us, O God. Sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na presensya. Holy Spirit, Sovereign Holy Spirit. Thank you, O God, for your presence. Continue to fill each one of us, O God, today in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. At maranasan po namin, Panginoon, hallelujah, ang pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa inyo, O God, magmula sa aming pisikal na pangangatawan, sa aming spiritual na pangangatawan, Panginoon, be glorified, be lifted up in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And every God's people say, Amen! Ayan, praise the Lord. Bago po tayo natin magsitayo, at sabay-sabay po natin ideklara. Ayan po, nakikita niyo po ba ang ating declaration? Andiyan na po ba? Ayan. So, ang sabi po ng Book of Joshua, I will do to you the very thing I heard you say. Okay? Gagawin daw ng Diyos, papatulan daw ng Diyos ang anumang salita na inyong ihahayag. Because we are the greatest prophet of ourselves. So ngayon, bibigkasin natin ang mga deklarasyong ito. Babasagin ang kung ano man ang hindi magagandang isip o mga nasa isip natin patungkol sa ating sarili, and we will declare this for the glory of God. At the count of 3. 1, 2, 3, go! I declare I will experience God's faithfulness. I will not worry. I will not doubt. I will keep my trust in Him, knowing that He will not fail me. I am more than a conqueror. I will give birth to every promise God put in my heart.
directing my steps. He will work out every detail to my advantage. He is about to release a special grace to help me accomplish His purpose and fulfill His vision. These are all my declarations in the powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Ginoong. Ayan. Huwag po muna tayong umupo. Tayo po muna tayo. Maari po ba nating bigkasin sabay-sabay? Let's declare our key verses for today. It will be found in the book of Genesis, chapter 12, from verses 1 up to 3. Okay? So, 1, 2, 3, go! Get out of your country, from your family, and from your father's house, To the land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you will be a blessing. And I will curse him who curses you, and in all the families of the earth shall be blessed. Praise God for the reading of His Word. Palakpakan natin si Lord. Maaari, brother, huwag mong tatayo. Mamaya po, nakatayo na kayo. Nakaupo na kayo. Maaari ko po makakuha ng isang kapartner mo. Yan. Isang kapartner mo, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ayan. At sabihin mo, tanong mo sa kanya kung ano yung laman ng kanyang puso. Ha? Ano ba, brother, sister, ang iyong prayer request? Ha? Sabihin mo, tapos ipanalangin mo yan. Ipanalangin mo. Deklarahan mo, ha? Kasi nagsabi ng Biblia, sasabihin daw natin sa Diyos, idideklara, at iyon ay amen and amen para kay Lord. Ayan. Sige, panalangin niyo yung kapatid niyo yan. Praise the Lord. I declare blessings in the J-I-L-N-I, Lord, ang iyang pagkalis, Lord God, talagang kalang, Lord God, ang makasinati, Lord, sa iyong puno, Lord God, salamat po, Lord, sa iyong kinabuhi, Lord God. Yes, Lord God, hallelujah, Lord God. Si Pari John, Lord God, tagaan pa ng mayong paglawas, Lord God. Even sa iyong mga trabaho, Lord God, ikaw mag-bless, Lord God, o siyang pamilya, Lord God. Lord, salamat kayo, Lord. Nagiging mo siya ulangan, Lord God. Ipubutan ng mga abundance siyang kinabuhi, Lord God. More blessing, Lord God. Protection, Lord God. Even siya paglakaw, Lord God. Ikaw magkapuyong, magkauban ka niya, Lord God. Salamat kayo, Lord God. In Jesus' name, mighty name. Amen, amen, amen. Amen. And amen. And amen. And amen. Malakas na palakpak para kay Lord. Amen. Hallelujah. Sige po kayo po. You may now be seated. So, atin lang pong enjoy ang presence ni God. And meron si Lord very, very sweet message for all of us this morning. Sino dito ang excited ka na marinig ang word ni Lord? Sino dito excited na matanggap ang word, the blessing ni Lord? Amen? 2025 na! Ayan! Alam ko, hindi pa tapos. January pa lang ngayon. And tayo ay nandito na sa simula ng taon. Sino dito ang nais mo? May kakaibang gagawin si Lord ngayong 2025 sa buhay mo. Amen. Sabi mo, amen. Amen. Something new. Something different. Something different. Kakaibang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay mo ngayong taon na ito. Can I hear an amen? Nabasa natin kanina sa book of Genesis from verses 1 up to 3. Yan ay ang tawag dyan ay ang blessings of Abraham. Binanggit dyan yung mga pangako ng Diyos kay Abraham. At alam natin lahat that we are a seed of Abraham. And what God has promised to Abraham, He promised to us as well. Amen. Kaya po ito pangako, ang ibig sabihin po nito ay magaganap pa lang. It is about to happen. Maari ang iba sa inyo, maybe some of you are already experiencing the blessings of Abraham.
maybe to some of you, malapit na. Okay? Papunta na doon. Pero sino dito ang gusto mo, Lord, ngayong taon na to? Hallelujah. Amen? Sabihin mo, Lord, ngayong taon na to, mararanasan ko your blessing to Abraham sa aking buhay. Nais ko pong, I want to say the word of God in Tagalog as well. Okay? English, Tagalog. Susunod, may Bisaya na, ha? Next, susunod. Okay. Ang sabi po dyan sa Tagalog, yan. Minsan lang naman po kayo makikinig ng Tagalog. Okay lang po ba? Yan, sige. English, Tagalog, ayan. Okay, so, gagawin ko isang tanyag ang bansa, ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Praise ka? Pagpapalain ko ang ng magagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. At dahil kayo kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham. Hallelujah. At mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa kanya. Napakasarap. Amen? Palapakan natin sa Lord. Galatians 3:29 says, if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Sino po dito ang anak ng Diyos? Amen? If you are in Christ, sino dito na kay Kristo? Say amen. Have we heard the blessings of Abraham a while ago? Narinig po ba natin yung blessing, yung promise ni Lord kay Abraham? Ang sabi po doon, if you are in Christ, then you are a seed to Abraham. And so then, what God has promised to Abraham, it is God's promise to you as well. Hallelujah. Amen? So, isa-isahin natin ito mga kapatid. Habang ako ay nagsasalita as I am preaching the Word of God, I'd like you to listen very well, and not just listen very well, but receive. Receive, tatanggapin. We need to receive the Word of God today. Amen? Huwag kang papayag na hindi mo matatanggap ang pangako ng Diyos na matutupad sa buhay mo ngayong taon na ito. Amen? Amen? Amen. Say amen. Amen. We cannot please God without faith. Kailangan natin ng pananampalataya. Kaya ka nandito ngayon because you believe in God. You have faith in the Lord. Amen? At nagsisimula pa lang si Lord sa buhay mo. Amen? Praise God. Pagpunta po namin dito, actually po, kumbaga po sa schedule, fully booked. Fully booked yung aming kalendaryo. Pero nung tinawagan ako ni Ma'am Marlene that I need to be here at Digos ng January 26, unless it's international flight or invitation na may nakaschedule ako, hindi ako makapunta. Pero pag local, ang mga schedule ko, binubura ko yun. Because hindi ako makahindi kay Ma'am Marlene. Diba? Because sabi ko nga kanina, siya na yung first mother ko ngayon. Kasi before na nabubuhay yung mother ko, si Ma'am Marlene ang aking second mother. Kasi hindi lang naman kami magkamukha sa physical, magkamukha pa kami sa spiritual, di ba? So, siya yung first mother ko na ngayon. Siya na yung tinuturi kong mother ngayon. Kasi mula na namatay yung aking mother. Kaya, isang kagalakan sa akin, it is my joy to be with my mother. Amen? At dito, sa the JIRMI Santa Cruz, you have your spiritual parents. Amen? Andyan si Pastor Patrick. Mahal mo ba si Pastor Patrick? Si Pastor Isel. Mahal mo ba si Pastor Isel? Ayan. Ako.
ngayong taon na to, papakita natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang, ha? Physical, spiritual. Amen? Sabi ko, hindi ako pwede hindi magpunta. Sabi ko gano'n. Kasi may invitation. Kailangan magpunta ako. Kaya andito ako ngayon. So, praise the Lord. I am so happy to be with you. And alam ko, hindi ito, this is not an accident. I believe that God has a word for you today. Amen? So, praise the Lord. Isa sa unang pinangako ng Diyos kay Abraham is that I will make you a great nation. Ha? I will make you a great nation. I am more than you can see. Okay? Ibig sabihin yan, gagawin daw na tayong great nation. Alam mo, pag tayo nakakilala sa Diyos, sumunod sa Diyos, it will affect not just our family, but as well as our community. Amen? And soon, the whole nation. Amen? Nakita niyo sa US, di ba? Nanalo si Trump. Praise the Lord. Amen? O ngayon, dineklara na, from this time on, grabe, sabi ni Trump, President Trump, there will only be two gender. Boys and girls. Naku, palakpakan talaga yung mga Kristiyano. Palakpakan din tayo, di ba? Inaayos ng Diyos. Damay ang buong nasyon. Amen? Kaya tayo naniniwala tayo, di ba? Pagpapalain ng Diyos ang Pilipinas. Can I hear an amen? Pagpapalain ng Diyos ang Santa Cruz dahil nandito kayo. Amen? Damay-damay na yan, di ba? Damay-damay na yan. Pagpapalain ng Diyos. Amen? Because God is not yet done with you. Amen? God is not yet done with you. Praise the Lord. We are a work in progress. Ang dami pang ginagawa ni Lord. Hallelujah. Gusto ko sabihin sa Santa Cruz, ilang taon na kaya, Pastor Pat? Ay, grabe, 1 year and 8 months. Grabe, palakpakan natin si Lord. Grabe, power. Di ba? Mabibilang mo sa kamay ang mga simbahan na mahigit 1 taon pa lang ay mayroon ng mga mananampalataya, congregation as what you are. Purihin ng Diyos. Amen? Palapakan natin si Lord. Meron akong kilalang church, 86 years old, ang miyembro 50. Ibig sabihin nun, mas dumami pa yung taon kesa sa miyembro. Ha? Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yon. Wow. Can you imagine 1 year, 8 months? And look at you. Hallelujah! Amen? Tinitingnan ko kayo ngayon, iilan lang yung familiar sa akin. Madami na rin akong, parang ngayon ko pa lang nakita. Diba? Parang madami sa inyo yung new faces. Praise the Lord. Amen? At grabe yung yung heart na binibigay ni Lord sa inyong mga pastor, sa inyong lahat, para tayo ay mag-care, magkaroon ng malasakit, compassion for the souls. Amen? Galing sa Diyos yun. Alam niyo ba yung mga bawat panalangin na mayroon tayo para sa bawat kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay, kapitbahay, mga taga-Santa Cruz. Taga-Santa Cruz, naririnig niyo ba ako? Pinagpala kayo, nandito ang JILMI family. Hallelujah. Amen? Yung compassion for souls na yun ibinigay sa atin ng Diyos, galing sa Diyos, kapatid, siya rin ang tutupad nun sa pamamagitan ng buhay mo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Ngayong taon na to, marami tayong madadala sa paanan ni Lord. Amen? Because God will make you a great nation. Praise the Lord. At ang sabi dyan, I will bless you. Sabihin natin, thank you, Lord. Nararanasan niyo naman yung blessing ni Lord. Alam niyo, ang original word na ginamit dyan is barak. Ang pag sinabi natin barak is, ibig sabihin ito, empowered to success. Ha? Hindi lang pagpapala, pati yung empowering. Paano mo ito gagawin? Lord, anong strategy namin, Lord? Lord, anong gagawin namin, Lord? Amen? Ine-empower ka ni Lord. Hallelujah. Yung katagumpayan, matutupad sa buhay mo dahil yun ang plano ng Diyos, yun ang itinadhana ng Diyos, at i-empower
power ka niya. Praise God. Hallelujah. Naalala niyo ba nung kayo ay nag-prayer meeting pa lang sa J-House? Kasi doon ang inyong simula, di ba? Sa J-House. Iilan na kayo doon, di ba? Pero ako kahit sa Facebook lang ni Mac, kasama si Mac, salamat sa mga post mo, Mac, ha? Na-inspire ako sa mga post ni Brother Mac. Nakikita ko pa lang kayo how hungry you are to the presence of the Lord. Doon pa lang, sabi sa akin ni Bishop, this church will go along. Hallelujah. Kasi ginagamit ng Diyos ang mga taong uhaw sa kanyang presensya. Yung pag hindi ka makatulog hanggat hindi mo nakakausap si Lord. Amen. Yung paggising mo sa umaga, ang hinahanap mo yung presence ni Lord. Hallelujah. Above all, alam ko marami kang schedule, marami kang gagawin, pero bago mo gawin yung mga bagay niyan, gusto ko muna yung presence ni Lord. Amen. At yun kayo, the JILMI Santa Cruz. Amen. Kayo yun, the JILMI family. Kayo sa Santa Cruz, nakikita ko paano yung zealousness ng pagsiserve nyo kay Lord. Talagang gagamit pala kayo ni Lord. Actually, yung lupa at yung church building ng church ninyo, nakahanda na. Nakahanda na yun. Nung nagpi-prayer and fasting kami mag-asawa, naalala ko si Pastor Isel. And then, nung tinanong ko siya kung anong prayer request na, isa doon ay yung church building. And I say, Bishop and I say, yes and amen. Hallelujah. Amen. Amen. At ngayon, pine-prepare na tayo ni Lord. Sa tingin nyo, sino gagamitin ni Lord para sa church building na yun? Ha? Sabihin mo sa katabi mo, ako yun. Ha? Sige, sabihin mo, ako yun. Oh, ang tanong, ilang toneladang bakal ang ibibigay mo? Ilang hollow blocks? Ilang sako ng simento? Ha? Diba, totoo naman, makakapagbigay ka galing din sa pagpapalang ibibigay sa iyo ni Lord. Amen. So, sino dito gusto mo ngayong taon na to, yayaman ka? Yung totoo ha, yung totoo, tataas yung kamay. Kasi tayo ay, physical being pa tayo. Hindi lang tayo puro spiritual, hindi lang tayo puro kaluluwa. May physical being tayo. Hindi tayo pwede pumunta sa hardware, sabihin natin, para sa church ko, mag-donate kayo. Hindi pwede, di ba? Unless gusto nila mag-donate, di ba? Pero yung mga tao magtatrabaho, gagawa ng building, hindi mo pwedeng sabihin na, walang labor yan ha. Labor of love lang kay Lord. Hindi pwede, magugutom yung pamilya niya. Amen? Ibig sabihin, andito pa tayo ngayon sa mundo. At ayaw mo man o gusto, kailangan ng pera para maitayo ang simbahan ng Diyos. Amen? At gagamitin ka ni Lord. Amen? Taas ang kamay ng gustong daluyan siya ng pagpapala ng Diyos. Ngayon, nangangako ka ba na pag ibinigay sa iyo ng Diyos yung pera, magbibigay ka kay Lord? Faithfully, ibibigay mo kay Lord yung tithes mo. Sige, sabihin mo, amen! Narinig mo Lord yan! Okay? Handa ka ba na ibigay ang tithes mo kay Lord? Handa ka ba na ibigay mo ang offering mo kay Lord? Handa ka bang pagpalain ng mga pastor mo? Okay, sige, taas ang kamay. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I release the anointing to produce wealth to be upon you, church. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I say amen to your heart's desires. God will open doors, supernatural doors of opportunities that no one can shut in your life. Magbubukas ang Diyos ng mga pintuan, hindi mo akalain magbubukas sa buhay mo. Hallelujah. At raragasa sa iyo, sa iyong buhay, ang siksik-liglig na pagpapala ng ating Diyos. At ang mga kayamanang pinansyal na ito ay gagamitin para sa kapulihan ng ating Diyos, Ama sa langit. Hallelujah, upang ang kanyang pangalan ay maitanghal sa lugar na ito, sa simbahang ito ng the JILMI Santa Cruz. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Sabihin natin, Lord, thank you! Praise God. Hallelujah. Sabi ng 2 Chronicles 20:20, believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in His prophets, and you shall prosper.
the Lord. Amen? So, maniwala kayo sa mga propeta ng Diyos na ayon sa kanyang salita, ipinangako na yan, tutuparin na lang ni Lord. Amen? Meron bang mahirap sa Panginoon? Nothing is too hard for the Lord. Ikaw na nga lang inaantay ni Lord kung handa ka na ba sa pagpapala ng Diyos. Amen? Pag nakita ni Lord, ay, okay na. Handa na ang anak kong ito. Ibubuhos na niya ang pagpapala niya sa iyo. Amen? Hindi lang yun. I will make your name great. Praise God. Alam nyo, ang mga tao, bakit ba gusto nila na mga posisyon? Di ba? Bakit ba ang mga tao ayaw mapahiya? Sino ba dito ang gusto mo mapahiya? Iba wala. Di ba? Ang gusto mo nga, ako, gagawin ko ang lahat, huwag lang masira ang pangalan ko. Di ba? Ganon tayo, no? Di ba? Ganon. Minsan kahit na pag may napangako ka, kahit anong mangyari, tutuparin ko yan kasi ayoko masira yung pangalan ko. Iniingatan natin yung ating mga pangalan, di ba? Yung bang tipong pag nabanggit yung pangalan mo sa isang tao, magagandang bagay ang masasabi niya patungkol sa'yo. Di ba? Yun ang gusto natin, di ba? Of course, yun ang gusto natin bilang mga tao. Pero di ba mas maganda kung ang Diyos ang nagtatanghal sa atin? Amen? Kasi pag ang Diyos ang nagtanghal sa atin, walang makapagbababa sa atin. Are you with me, church? Amen? Pag itinanghal ka ng Diyos, walang makapagbababa sa iyo. Pag pinusisyon ka ng Diyos, walang makapagbababa sa iyo. Amen? At yan ang sabi ni Lord, I will make your name great. Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Hindi ko alam kung sino sa inyo magiging mayor ng Santa Cruz, hindi ko alam kung sino sa inyo magiging kung ano pa man, di ba? Pero sabi ng Lord, may pangako ang Diyos sa atin. Every negative words against you is now canceled. Your name will be great. Hallelujah. Amen. Pagpapalain ka ng Diyos. Your name will be great. Sabihin natin, I receive. I receive. Minsan may mga tao, hindi makapunta sa isang lugar. Bakit? Kasi may nakakakilala sa akin dyan. Ha? Diba? Lalo na yung may mga hindi magandang record. Diba? Pero sino sa inyo naniniwala ngayon, lilinisin ng Diyos ang pangalan. Lilinisin ng Diyos ang pamilya mo. Sabi kasi ni Lord, you are the light of this world. Magiging ilaw ka, kapatid. Magiging pagpapala ka, kapatid. Amen? Masarap yung tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang binibigay. Mas masarap na tayo ang pinakikinggan. Hallelujah. Amen? Pag nagputak sa isang lugar, pag nag-preach ka, pag nangatok ka ng bahay, pag nag-share ka, pinapakinggan ka. Hallelujah. Because you are carrying the Holy Spirit in you. You are bearing the Son of the living God. Palapakan natin ang Panginoon. And I will make you a blessing. Hindi ka lang pagpapalain ng Diyos, ikaw din ay gagamitin ng Diyos upang maging pagpapala sa ibang tao. Amen? Amen. Sabi ng Proverbs yan, a generous person will prosper. Whoever refreshed others will be refreshed. Ang tao daw mapagbigay, hallelujah, ay pagpapalain ng Diyos. Prosperous life, hallelujah. Bakit? Because you are making God your shareholder. Ha? Sino dito yung sa kabuhayan mo, may share si Lord? Ha? Ka-share mo ba si Lord? Shareholder ba si Lord? Ay, grabe nga si Lord di ba? Ang sharing ni Lord sa atin, o sige ha, pagpapalain kita 100%. Sa akin, 10%. Sa'yo, 90%. Diba? Sabi, ako nga pwede, Lord, parang unfair naman yun, Lord. Bakit sa akin yung 90? Eh, si Lord ang nagbigay sa'yo ng lakas, araw-araw. Si Lord ang nagbigay sa'yo ng mga koneksyon. Ang Diyos ang literally pinagmula ng lahat. Bakit ka nagkaroon ng 100% blessing? Diba? Tapos 10% lang kay Lord, di ba? Kaya nga may offering. Actually, kaya nga may first fruit. Kaya nga may honoring the man and woman of God. Mga avenue yan
ng blessing sa ating buhay. You make God your shareholder. And mararanasan mo kakaibang blessing ni Lord. Bakit? Pag shareholder, parte ng pagmamay-ari. Can you understand ito? Ibig sabihin, pag isang company, pag shareholder ka dyan, you own that company as well. Are you with me, church? Amen? For example, may isang building, ako shareholder ako dyan sa building na yan, I am one of the owner of that building. Therefore, I will take care of that building. Amen? Ganun din si Lord. Dapat maging stockholder ng buhay mo. Dahil ikaw, ako, ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen. Amen. Are you with me, church? Amen? Praise God. So every time you release what's in your hand, God will release what's in His hands. Amen? So ibig sabihin nun, palagi tayong panalo. Kasi sigurado, mas malaki nasa kamay ng Diyos kaysa nasa kamay natin. Amen? Eh syempre, yung nasa kamay natin, galing din sa Kanya. Amen? Church, dapat maintindihan natin ito. Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. We should understand this. Everything comes from God, through God, and for the glory of God. Are you with me? Lahat ng meron tayo, buhay, kalakasan, oras, pera, pamilya, lahat, name it, galing sa Diyos. Walang nanggaling sa iyo. Sa araw-araw na gumising tayo sa umaga, galing sa Diyos. Pagmulat pa ng mga mata natin, galing sa Diyos. Kaya dapat araw-araw, Lord, I surrender all. Hallelujah. Amen. Dapat ganun tayo mga Kristiyano. Lord, I surrender all. Praise God. At syempre, I will bless them that bless you. Pangako ng Diyos niya. Lahat ng nagpapala sa iyo, bilang anak niya, pagpapalaan niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya lahat ng nag-bless sa iyo, maaring nagpe-praise sa iyo, maaring nag-bless sa iyo financially, maaring nakikisama sa iyo sa dalamhati, in your sadness, lahat yan, pagpapalain ng Diyos. Amen? Because there are people that carries your burden, and those are things. Amen? And of course, kasama din doon, kung pinagpapala ng Diyos at nagpapala sa iyo, He will also curse those who curses you. Kaya nga mga kapatid, ito nais kong isabihin sa inyo, kung meron man mga tao na nang argabyado sa iyo, kung meron mang tao na galit sa iyo, or sometimes nag-backfight sa iyo, nag-traidor sa iyo, umapi sa iyo, meron mang tao na hindi naging maganda ang trato sa iyo, okay? Di ba what's our normal reaction? Di ba we fight back? Di ba magagalit tayo? Gaganti tayo? No. Wag. Huwag kang gaganti. Kasi pag gumanti ka, baka malugi ka. Baka malugi ka. Baka hindi mo alam, mas matindi yung ginawa sa'yo kaysa gagawin mo sa kanya. No. You know what you will do? Give everything to the Lord. Kasi ang sabi ni Lord, I will curse those who curses you. Sabi pa ni Lord, revenge is mine, declares the Lord. Amen? Ano ang part natin? Patawarin lahat ng nagkasala sa atin. Mahalin ang lahat ng umalipusta sa atin. Sabi mo nga, Pastora, grabe naman yung salita mo ngayon, di ba? Pwede nyo sabihin, grabe naman yan, hindi mo alam kung anong ginawa ng tao na yan sa akin. Kaya pala inutusan tayo ni Lord. Pag sinampal ka sa kanan, ihaharap mo daw yung kaliwa. Pag binato ka ng bato, babatuhin mo na. Pag inagaw yung pagtaklob mo, ibigay mo kasuotan mo. Grabe yung word ni Lord. Yung pala ang gusto ng Diyos. Amen? Kasi yun ay pagpapakita
ng pagtitiwala that God is in control. Amen? Pagpakaan natin si Lord. And of course, through you, all the families on the earth will be blessed. Hallelujah. Sino dito yung naniniwala na pagpapalain ng Diyos ang mundo sa pamamagitan mo? Ha? Pwede mong sabihin, pwede siguro, Bigo, Santa Cruz. Pero yung buong mundo, parang hindi ko mapaniwalaan mo. Kailangan paniwalaan mo. Kasi sabi ng Diyos yun. Alam niyo ako, nagulat ako sa blessing ni Lord last 2024 sa amin. Di ba 12 months? 12 months sa isang taon? Hindi ko to napapansin. Hindi ko siya nililista. Hindi ko iniisip. Pero nagkaroon kami ng pagkakataon na yung kapatid ko, nag-meet kami. Kasi birthday ko, January 9. So, sa aming magkapatid, 2 lang kami. So, napagkasunduan namin na mula nung namatay yung aming mga magulang, tuwing magbe-birthday kami, magkasama kami. So, hindi kami palagi nakikita ng kapatid ko, 3 lang. Christmas, magkasama kami. New Year, magkasama kami at birthday namin. Nung nagkasama kami last January 8 and 9, pagkita namin, sabi niya sa akin, anong nangyari sa'yo? Eh di ako naman, okay lang ako. Kasi parang, yung tanong niya kasi sa akin, parang gulat na gulat siya. Anong nangyari sa'yo? Sabi ko, okay lang ako. Bakit? Yung pala, sabi niya, bakit pala ang alis mo ng bansa? Tapos, hindi ko yan napapansin. Nung tinignan ko yung schedule ko, napahallelujah, praise the Lord ako. Kasi sa 11 months, 12 months, 10 flights pala ang ibinigay sa amin ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hindi ko yung pinlano. Hindi ko yung pinag-ipunan. Ginawa ng Diyos. Sa Diyos lahat ang papuri. Kaya yung sinasabi dito, all the nations of the world will be blessed through you. See, come on. Amen. Amen. At sa lahat ng wala pang passport, magpa-passport ka na. Diba? Pag sinabi, ba't ka magpapa-passport? Kasi I am responding to the Word of God that I will be a blessing to the ends of the world. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin si God. Ang mga makakaranas nito ay only for those who believe. Ang salita ng Diyos para sa lahat. Pero ang maniniwala, depende sa iyo. Hindi ko kayang paniwalaan ang salita ng Diyos para sa iyo. Ang kaya ko ng paniwalaan ang salita ng Diyos na para sa akin. Amen. So pagdating sa pananampalataya, when it comes to faith, kanya-kanya tayo. Amen? Ito, pinapahayag ko to kasi ito ang nais ng Diyos na ipahayag sa inyo. That God will bless you and you will be a blessing to the ends of the world. Amen? Palakpakan natin si Lord. O mga kapatid, bago ako bumaba, there are principles to experience the full blessings of the Lord. Okay? Number 1, kailangan submission. You have to submit to the will of God in your life. Minsan kahit ayaw mo, pero dahil sinabi ng Diyos, gagawin mo. Amen? Diba? Minsan ayoko naman pero dahil sinabi mo, Lord, okay, Lord, go tayo dyan. Diba? Sometimes kasi tayo, magdidesisyon tayo according to our present situation. Diba? Ganun tayo, diba? Pero hindi mo kasi alam yung future, yung next to come. Pinapapunta ka ni Lord doon. Yung sitwasyon mo yun, Lord, hindi ko kaya. Hindi pwede. Anak, sa future yun. Ang sitwasyon mo ngayon, iba sa sitwasyon mo sa future. You just need to say, yes, Lord, let your will be done. Amen? Amen. So, kailangan full submission kay Lord. Putting God's desires above yours. Amen? Putting God's desires above yours. Sasabihin niya, Lord, hindi yung kagustuhan ko, pero yung kagustuhan mo, Lord, ang mangyari sa buhay ko, sa pamilya ko, sa ministeryo ko. Amen? And you know, as you go a long way, maaaring mahirapan ka. There may be challenges.
trials, and objections. But God will pay the way. Amen? Amen? Amen. Hahawiin ni Lord lahat ng hahadlang sa plano niya sa buhay mo. Hallelujah! Amen? If you will just say, yes, Lord. Yun ang hinihiling ng Diyos. Yung makapagsabi ka, yes, Lord, susunod ako. I will follow you. Amen? Praise the Lord. Amen? May isang story sa Genesis chapter 22, verses 2 to 3. Ang sabi dyan, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, and sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. Grabe. Alam ko, alam niyo na to, story na to. Pero maaari hindi natin alam o nadama ang paghihirap ni Abraham sa mga panahon ito. Kasi alam ni Abraham, he has been worshiping God. At alam niya kung paano mag-offer kay God. Alam niya, pag nag-alay ka sa Diyos, dadalhin mo ang hain mo at papatayin mo ang hayop na yon at susunugin, magiging sab yung hain sa Diyos. Kaya nung sinabi ng ayan sa Diyos, take your son, very specific, your only son, Isaac, and offer it to me, ang sabi ni Lord, literally, ang pinapasabi sa kanya ng Diyos, patayin mo ang anak mo at ialay mo sa akin. Grabe. Was it hard? It's very, very hard. Pero tingnan natin yung response. Full submission. Sa verse 23, early the next morning, excited. Excited si Abraham. Excited siyang sumunod. Hindi siya excited patayin yung anak niya. Masakit sa kanya yun eh. Masakit yun, di ba? Matagal niyang pinag-pray at hiniling sa Diyos yun. Pero alam niyo kung bakit excited si Abraham? Excited siyang sumunod sa Diyos. Kahit masakit sa kanya. Kahit nahihirapan siya, excited pa rin siyang sumunod kay Lord. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. And when he had enough wood for the burnt offering, he set out for a place that God has told him about. Grabe mga kapatid, ha? Sa submission, it's not just putting God's desires over yours, but it means total surrender. Hallelujah. Are you with me, church? Amen. Total surrender. Say with me, total surrender. Total surrender. Maaring hindi lahat tayo may total surrender kay Lord. Amen ba? Pero yan ang hinihingi ng Diyos ngayon sa atin. Gusto ng Diyos na maranasan natin yung miracles, signs, and wonders ng Diyos. Gusto ng Diyos na patunayan sa buhay mo, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nais ng Diyos na patunayan sa buhay mo, ako ang may likha ng langit at lupa. Ako ang nagbigay ng buhay sa tao. At hindi niya mapapatunayan kay Abraham yun kung hindi susunod si Abraham. May mga bagay sa buhay natin, may gustong patunayan si Lord. Pero kailangan tayong sumunod. Ang tawag doon, total surrender. Remember, my brothers and sisters, God will never take you where the grace of God cannot protect you. Amen? Hindi ka dadali ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi ka na kayang proteksyonan. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ano nangyari sa verse 4? Sabi sa verse 4, on the third day, Abraham looked up and saw in a place, and Abraham looked up and saw the place in a distance. Kasi nung inutusan ni Lord si Abraham, okay? Offer your son, your only son, Isaac. Hindi niya alam saan ko i-offer. Ang ginawa niya lang, dinala niya yung anak niya, may kasama siya, nag-load up siya ng donkey, and then they went on. Hindi nga niya alam saan bundok. Diba? But as they are going there, nagkaroon siya ng sensitivity. Na-discern niya. Nakita niya yung gustong ipakita
excited siya, gumising na siya, di ba? At nung pagpunta niya, pinakita sa kanya ni Lord, on this mountain, you will offer your son, Isaac. Remember, we need to be sensitive to the leading of God in our life. Kailangan sensitive ka. At paano mo magagawang sensitive ka? You need to yearn. Dapat lagi kang nandun sa presensya ng Diyos. Kailangan naririnig mo siya. Kailangan nararamdaman mo ang Diyos sa buhay mo. Church, kailangan nararamdaman. Dapat hindi tayo suntok sa buwan. Minsan may nakas siya na pinapapunta sa north, pumupunta sa south. Hindi marinig ang tinig ng Diyos. Kaya napaka-importante ng prayer life natin. The more time we commune with God during our private prayer, personal time with God, doon tayo mas lalong nagiging sensitive sa leading, sa voice ng Panginoon sa buhay natin. Because not every good choice is God's choice. Not all good idea is God's idea. Amen? Hindi lahat ng tingin natin maganda ay maganda. Hindi lahat ng tingin natin tama ay tama. There is a way. Amen. That seems good to a man. But in the end, it leads to death. Diba? May mga bagay na akala natin maganda, mabuti. Pero ang dulo nun ay kapahamakan, kamatayan. Amen? So, minsan, hindi natin alam, Lord, pinapagawa mo ba sa akin ito? Be sensitive. Lord, pinapabigay mo ba ito? And be sensitive. Lord, pinapapuntahan mo ba ito sa akin? And then be sensitive. Gagabayan ka ni Lord. So, magitan ng kanyang salita. Amen? Papakita niya sa inyo. In vision, in dreams. God will speak to you through other people. God will speak to you through your pastors. God will speak to you through His Word. Malalaman at malalaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Palapakan natin si Lord. Eh si Bishop si Pastor Anthony during that time, nagpo-full time siya. Iniiwasan niya. Alam niya, may panawagan siya. He knows that he has a calling from the Lord to be a full-time worker of the church. But during that time, 4 yung anak namin, maliliit. Tapos, alam mo yun, yung pera, konti lang, talagang grabe, hirap. Imbis nang iisipin namin, magnegosyo, paano ba mapapaganda ang buhay namin, pinansyal. Ang nilalagay sa isip ni Pastor Anthony during that time, mag-full-time, mag-pastor. Nung nag-uusap kami, sabi ko, Pa, alam ko naman, may calling ka. Pero huwag muna ngayon, nag-kontra po ako sa Lord. Nag-kontra pa ako, umontra pa ako. Sabi ko, huwag muna ngayon. Sabi ko, kasi kailangan natin magtrabaho Kailangan 4 yung anak natin. Paano natin, ano gagawin natin din sa mga yan? Tayo, pwede tayo mag-fasting na mag-fasting. Yung mga anak natin, ano mangyayari dyan? Sabi, during that time, talagang maliliit yung mga anak ko. So, in-ignore namin yung calling na yun. Until one night, madaling araw, early in the morning, sumisigaw si Pastor. Di nagulat ako. Bakit ka sumisigaw? Kasi ako nagulat kasi madaling araw. Wow! Umiyak siya. Ako sabi ko, Pa, akala ko nananagim siya. Ano pa? Bakit? Sabi niya, hindi ko na kaya. Sabi ko, bakit? Hindi ko na kaya. Tinatawag na talaga ako ni Lord. Sabi niya, kasi hindi siya pinapatulog ni Lord. Pray lang siya ng pray kasi sinasabi sa kanya ni Lord, mag-full-time ka, magpastor ka. Alam mo, early in the morning, pumunta talaga siya sa pastor namin, kay Bishop Oriel, kung may si Bishop Oriel. Punta talaga siya doon, sabi niya, Pastor, may word talaga sa akin si Lord, magpastor daw ako. Ay sabi ni Lord, sabi ni Bishop sa kanya, okay, sabi niya, gano'n, kung yan ay calling mo, hindi ako kontra. Gawin mo kung ano pinapagawa sa iyo ni Lord. E di syempre si Pastor, bago, sabi niya, sige Pastor, excited na siya. Ano pong gagawin ko? Sabi ni Pastor. During that time, andiit pa lang ng church. Sabi ni Pastor Oriel, di gumawa ka ng gagawin mo. Grabe, challenge. Magpapastor ka, at ang sabi ng pastor mo, di gawin mo kung anong pinapagawa sa iyo ni Lord. And you know what? Ang nilagay na burden ni Lord sa heart ni Bishop, campus, youth ministry, campus ministry.
Ang ginawa ni Pastor, kinausap niya yung mga estudyante, inisa-isa niya yung mga classmate ng mga estudyante na uma-attend sa church. Pumunta siya, nag-classroom evangelism siya. Grabe! During that time, ang love gift ni Bishop, 750 per week. Ay no, nagsimula sa 250, hanggang sa 750. Nung 250 per week ang allowance ni Bishop, may 4 na anak, tapos lumalakad siya. Hindi nyo alam yun, magmula Muñoz hanggang Lerma, nilalakad niya, napakalayo nun. Tapos magba-Bible study, tubig lang ang katapat nun. Ang tindi, alam nyo, binless ni Lord. Binless ni Lord yung church. Wow! Hallelujah! Ang dami nag-open ng mga campuses. FEU, UE, ang dami talaga. Adamson, lumawak ng lumawak. Hanggang sa yung Dulos, naging dalawa. Naging Dulos Staff, naging Dulos Manila. Lumawak ng lumawak. 2,000 and thousands. Grabe. Pag may pinapagawa si Lord, kailangan sumunod tayo. At church, ang glory, wala sa tao. Lahat nasa Diyos. Amen? Lahat ng glory kay Lord. Amen? Lahat ng papuri sa Panginoon. Yung palang gamitin ka ni Lord, isang pagpapala na yun. Napakalaking pagpapala na yun. Amen? At ang Diyos ang magtataas sa iyo. Amen? So we need to be sensitive. At kailangan din, okay? So hindi lang submission, hindi lang sensitive, at kailangan din, ito medyo masakit, pero katotohanan, meron ding separation. May separation din. Kita nyo sa verse 5 ng Genesis 22, He said to His servant, "Stay here, while the donkey and I and the boy will go over there, and we will worship the Lord, and then we will come back to you." Okay? Sa buhay mo, sa pagsunod mo sa Diyos, may mga tao kang kasama dati na hindi mo na makakasama. Not everyone or not everybody who is with you at the beginning is destined to finish with you. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit yung nakasama ka noon, ba't hindi ko nakasama ngayon? Diba? Kasi nagsimula po kami, Dulos for Christ lang talaga kami. Isang taon pa lang yung Dulos, no? Kasama namin sila Pastor Oriel, kami yung mga youth, kami mga kasama niya, diba? But we need to part ways. Kasi may pinapagawa si Lord. Amen? Not everyone who started with you will finish with you. Hindi lahat, pero meron na makakasama mo. Katulad na lang nito, ilan sila? 3 pumunta doon. Pero nung aakyat na at mag-aalay na, 2 na lang. Diba? There will be time of separation. Amen? As you are going to your next level, there are people who can't go with you. At alam nyo ba, masakit yun. Pero kailangan natin tanggapin. Iba yung mga tao na makakasama mo to the next level. Yung faith mo kasi nag-increase. Yung mga kasama mo, yung iba doon, hindi nila kayang sumabay. So yung pupunta ka doon sa next level, no, makakasama mo, same level of passion for God, same level of what you have. Pa-increase ng pa-increase. Eh, sabi ko, kasama paano naman yung naiwanan ko doon? Huwag kang mag-alala. Binumold ni Lord yun. Inaayos ng Diyos yun. May path ka, may path din siya. Are you with me, church? Amen? So, huwag kang malulungkot, ha? Sino dito yung may mga disciples ka na iniwan ka ng disciples mo? Ngayon, hindi ka na sinisin. Ngayon, tinatawagan mo, hindi ka na sinasagot. It's okay. Find another one. Yung makakasama mo, kasabayan mo, through thick and thin. Yung kaya makipagsabayan sa pananampalataya mo sa Diyos. At bibigyan ka ni Lord ng maganong klaseng tao sa buhay mo. Amen? Salamat. For those who have left you, okay? And then the Lord disconnects me to anyone who will be a hindrance to your calling in my life. And God will connect you to people who will help you fulfill your God-given assignment. Amen? Are you with me? Amen? Amen. I-disconnect ka ni Lord
sa mga tao na makakahadlang sa'yo sa calling mo sa buhay mo. Alam nyo kasi, kung kasama niya yung yung tao ni Abraham, kukontra pa yun. Baka magalit pa yun kay Abraham. Abraham, Lord, bakit ko iaalay si Isaac? Mahal na mahal ko si Isaac. Huwag mong gawin yan. Manggugulo pa yun. Alam ni Abraham yun. Diba? Kaya sabi ni Abraham dun sa kanyang parang kumbaga second in command na yun. Kumbaga si Pastor Patrick, sino yung mo dito, Pastor Pat? Yung kasama mo natin kahapon, sino yun? Si Bingo. Yan, parang ganyan. Kumbaga, laging kasama ni Pastor Patrick, si Bingo, si Mark. Halika, pupunta, mag-aral tayo, sama niya. Pag andun ka na, sabihin mo kay Bingo, mayuwang ka na dyan. Baka kumontra ka pa. Diba? Pwede naman, diba? Hindi kasi alam, diba? Maaaring yung pa maging hadlang sa katuparan ng plano ng Diyos. So, i-disconnect ka ni Lord doon. Amen? So, may mga taong gano'n. Kaya huwag kayo masyadong emosyonal. Oh, church, don't be so emotional. Don't be so emotional. Amen? Pag may nawala, may ipapalit si Lord. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. And then, there must be sacrifice. Ito na yung last, mga kapatid. May sacrifice talaga. If you want to fulfill that great plan, that promises of God in your life, there will be sacrifice. Kaya nakita ni Lord yun sa verse ni Abraham, sa verse 13, Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over there and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Alain niyo, di ba? Pinapasurrender ni Lord si Isaac kay Abraham. Sinurrender ni Abraham. Ang hindi alam ni Abraham, may nakahanda na si Lord na pamalit na pang-alay kay Abraham, kay Isaac. Amen? Diba? Kaya nung papatayin na ni Abraham, church, hindi to slow motion. Hindi. Nung pagkuha ni Isaac ng punyal, yung pagtusok niya kay Isaac, tuloy-tuloy yun. Buti na lang, magaling tumayin yung anghel. Diba? Yung pag gano'n na gano'n, tuloy-tuloy yun. Diba? Grabe. Pero pinigilan ng anghel. Perfect time. Church, si Lord, hindi na-relate. Si Lord, hindi na-uhuli. Our God is always on time. Pagkakas natin si Lord. Diba? Tinitest lang Kasi sabi niya, whatever you cannot give to God because becomes an idol to your life. Lahat na hindi mo kaya isurrender, nagiging idol mo. Kaya tinignan ni Lord si Abraham, mahal si Isaac, surrender mo yan sa akin. Because our God is a jealous God. So ano ang mga nasa buhay mo ngayon na mas mahalaga si Lord? Baka hindi ni Lord yan. Dapat ang ating loyalty, dapat ang ating pagmamahal nasa Diyos lamang. Alam niyo, pag minahal mo ang Diyos, with all your heart, with all your mind, and with all your soul, mag-o-overflow yun Mag-o-overflow doon. Ano yung second commandment? Love others as you love yourself. Pero ano ang una? The first and the greatest commandment, love God above all. Say it with me, all. Yun ang gusto ni Lord. Buong pagmamahal sa Diyos, susunod doon, mag-o-overflow yun. Ipo-pour out ni Lord. Magmula sa pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Amen? Halapakan natin si Lord. Sabi ng verse 15, that the angel of the Lord called to Abraham from heaven. And the second time he said, I swear by myself, declares the Lord, but because you have done this and have not withheld your son, your only son, hallelujah. Sabi ni Lord, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as sands in the seashores, and your descendants will take possession of the cities of your enemies. And through your offspring, all the nations on the earth will be blessed because you have obeyed me. Palakpakan natin si Lord.
mahaba. Kaya pala marami tayong promises. Dahil sa ating, dahil sa ating father in faith, si Abraham. Amen? Nag-overflow yung mga blessings and promises na yun sa buhay mo. This is where I will end. Ano naman ang iiiwan mo sa susunod mong henerasyon? Ano naman ang blessings? Ano naman ang mga pagpapala na ibibigay ng Diyos sa susunod na henerasyon mo dahil sa iyong katapatan sa Diyos? Ha? Kami ni Bishop, lagi na namin sinasabi, magpapakatino kaming Kristiyano. Magpapakatino kaming pastor. We will serve God and man wholeheartedly because we love our next generation. Amen? Alam mo ang dream ko? Kasi ngayon nakikita ko na siya. Lahat ng 4 na anak ko, mga pastor na, by the grace of God. Last December, nag-take over na po si Jessica. Siya na ang pastor ng Christ the Lago. So lahat na ng mga anak ko, mission accomplished na ako. Ibig sabihin, by the grace of God, they all followed our footsteps. Ngayon, nasa apo na ako. Mga apo ko na. Lahat ng mga apo ko, pinagpe-pray ko yan. Araw-araw, 5 sila. Noah, Judah, Elisha, Abraham, Daniel. 5 lalaki. Hallelujah. Paparami pa. Pinapanalangin ko lahat yan. Sabi ko, Lord, lahat ng gawa, plano ng kaaway ng demonyo, magsilayas kayo sa buhay ng mga apo ko. Lahat ng mga apo ko magsiserve kay Lord. Hallelujah. Ilan dyan magiging missionary, magiging pastor. Lahat yan exclusive for God's use only. Hallelujah. Yan ang deklarasyon ng panalangin namin. Pagmula sa mga anak ko. Pero alam mo kami ni Bishop, hinayaan namin silang magtapos. Lahat sila IB. Actually, naging professor pa ang lahat sila. Lahat sila naging professor. Nag-business din sila. Pero sabi namin sa kanila, pasok kayo sa Bible school. Ganyan. Kasi dati mga church leaders din sila. Mga cell group leader, ganyan. Nag-uwi ng soul, ganyan. Actually, kaya sila nag-teacher malapit sa school, malapit sa church, kasi win-win nila yung mga students nila. But you know what? After they graduated from Bible school, isa-isa silang lumapit. Naiyak na naman ako. Isa-isa silang lumapit sa amin. Sabi nila, Mata, sabi gano'n, we have decided, magre-resign na kami. Di kami naman, ano gagawin niya? Mag-resign na kami. Sabi niya, magpapastor na po kami. Ano naman, grabe talaga. Iyak talaga kami ng iyak ng Bishop. Kasi, we don't want to force them. Ayaw namin pilitin sila. Magpastor kayo. Hindi. Ang gusto namin, yung magpastor sila, na pinag-desisyon na nila. Yung tumugon sila, dahil sila mismo, yung tumugon sa tawag ng Lord sa kanila. Kaya alam mo po ngayon, napakasaya, nagagalak ang puso ko. Every time nakita ko sila, nagpe-preach, humahalo. Minsan nga naiiyak ako kasi sabi ko, Lord, grabe, mas magaling yung mga anak ko sa'yo, sa akin, sa amin. Tingnan ko sabi ko, Lord, grabe, mas compassionate pa sila kaysa sa amin. Minsan pag nakikita ko sila, mag-grocery sila, ba't ang dami yung ganyan-ganyan? Bibigay po namin sa mga cell leaders, mga covenant givers, ay bibigay po namin kay ganito. Grabe, naiiyak na lang ako. Sabi ko, Lord, thank you. Lord, salamat. Kasi yung puso ng Diyos na binigay sa amin, nasa mga anak ko. Sabi ko, Lord, thank you. At sabi ko, lahat ng mga apo ko, magtatapos sa pag-aaral. Lahat sila mag-e-excel sa panawagan ng Diyos sa kanila. Kung meron man dyan maging mayor, congressman, kung meron dyan maging doktor, maging lawyer, so be it. Pero ang first title nila, hindi yung profession na natapos nila. May una doon na title nila, pastors, bishop, missionary, / kung ano man ang tinapos nila. Amen? Amen! Kasi lahat ng accomplishment natin sa mundong ito, lilipas, mawawala, matutuldukan. One day, makakalimutan tayong lahat ng tao, mga susunod na henerasyon. Ako nga, kilala ko lang yung tatay ng lola ko.
Yung susunod, hindi ko nakakilala. Di pangalan, hindi ko kilala. One day, ganun tayo. Makakalimutan tayo ng mga susunod na henerasyon. Amen. Pero meron kang gagawin ngayon na hindi makakalimutan ng mga susunod na henerasyon. Hallelujah. And that is to disciple our children and our children's children for the next generation, to the next generation to come. Hallelujah. Amen. Mawala man tayo sa mundong ito. Ako, mawala man ako sa mundong ito. Maraming Maricel na tatayo at maglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lahat tayo ay magsitayo. Praise the name of the Lord. Oh, we worship you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Inubuhos ng Diyos ang pagpapala sa iyong buhay. Amen. Say amen. Amen. Inubuhos ng Diyos ang masagana. Pagpapala. Amen. Sa buhay mo, say amen. So, church, you need to let your faith arise. Amen. Ang mananampalataya para sa iyo ay ikaw mismo. Hindi ako. Are you with me, church? Ang mananampalataya para sa buhay mo ay ikaw, hindi ako. Ako ay isang hamak na katapagsalita lamang ng salita ng Diyos. Ako ay isang lingkod ng Diyos standing here in front of you to say and to declare to you that you are blessed forever. Amen? Pero ang pagtugon mo, your surrendered life, your total surrender to life, of your life to Jesus, to God, your faithfulness to God, your faith to God, buhay mo yan, ha? Panampalatayaan mo yan. Ipaglaban mo yan, kapatid. Are you with me, church? Ipaglaban mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, naawitin natin yung goodness of God, okay? Kakantahin natin yung goodness of God. Dahil ngayon pa na, idedeklara na natin the goodness of God is overflowing. Amen. Hallelujah. Amen? Ang sabi doon, di ba? Your goodness is running over and running over and running over and running over. Amen? Ang kabutihan daw ng Diyos, palapit ng palapit sa'yo. Hallelujah. It will overtake you. Amen? Actually, malulula ka na lang. Napakabuti ng ating Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sige, church, as our response song, let us sing to God. Hallelujah. I love you, Lord. O, yung mga musicians, magkantahan kayo, ha? Kantahan tayo. Lahat tayo pupuri sa Diyos, ha? Hallelujah. Oh, your mercy never fails me. Hallelujah. All my days I be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Once again, I love you, Lord. Come on, declare it, declare it. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. We love you, Lord. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Amen, tapat ang Diyos. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Hallelujah. You have led me through the fire. Tumahan man daw tayo sa apoy. Sa darkness. Tumahan natin si Lord. Hallelujah. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful.
Oh, I will sing of the goodness